Yan naman ako doon sa atin. Good afternoon. Parang nahiya ako doon sa handsome Anyway, we are all wonderful in the sight of the Lord. Ag Ilocanwak, ag Tagalogak, ken ag Englishak no kaya kaya. Ngam anyway, kaadwan dito nga igat igurot iso nga amok ag kinawatan tayo uray anya iti ipagak. Maawatan yo tayo igurot tayo badaya. Amen po na yun. Thank you. Okay, so it's my privilege. I think it's my first time to speak with you, Metro Baguio Fellowship. For almost 10 years kung nga nag-kuan dito Pico or dito Metro Baguio. And it's a joy and a privilege to speak with you this afternoon. So, kaduan kada kayo, ket amamuyo siya, pero dagiti young people, dagiti old people, amamuyo da kayo, amamuyo siya pat lang. Okay, so, anyway, madayo iti apo. Iti pag-adalan tayo, tatangag sapa or balem nga iket daytoy Hebrews chapter 10 verse 24, okay, and 25. But magfo-focus po tayo sa verse 25. Hebrews chapter 10, 24, and we will read also verse 25. Mabaling nga tumakder kayo pa as we read this word. Verse 24. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Kararag tayo. Amami nga na ilangitan, agyamang kami iti daytoy nga gundaway, ag-adal kami iti sasaom. Enjoyan mo iti sasaom because it is powerful to encourage and motivate us, Lord. And I pray, Lord, that you will guide us. Sikamat apo Dios iti mangtengel iti anyaman nga trabaho iti jablo, tapnohan nga madistorbo iti daytoy panag-adal ken panagdayaw miking kaapo. We commit everything to you in Jesus' name we pray. Amen. Sige, mabaling kayo nga agtugaw. Last Monday, ket iso iti birthday. When? Thank you. Kadagiti nag-greet online, salamat. Tanarigat nga mamay sa kayo nga iso nga ipulpog tayo nga agyaman magkira kayo. But during my birthday, nag-ado iti napasamak. We have our fellowship with the pastors of Metro Baguio. Ket may sa nga natakal mi ijay uno naging decision iti tunggal may sa iti recommitment or commitment iti fellowship iti Metro Baguio. And sapay pumatahan nga lang dagiti pastors iti nag-commit manen nga maki-fellowship iti daytoy Metro Baguio. Ang kuha mo yung kada kayo nga you are observing also our fellowship. Kumusta nga ta? Ti fellowship ti Metro Baguio? Going strong? O alang-anan dyan daduma. Hello? Going strong ata iti Metro Baguio? Yan, pumikpiksa nga pumikpiksa. Da kami nga ikat iti Pico nga ikat dual kami. I mean dual citizen. Dual membership Metro Baguio and Benguet. Sometimes mas kuha kami iti Benguet, mas mas ado iti fellowship iti Benguet nga paket atendaran mi. Ket may samad lang daytoy makiat attend kami man lang iti Metro Baguio iti adults and young people, young adults. And daytoy iti may nga natakal mi ijay nga papigsaan tayo iti fellowship tayo niya. Oh, manon dagitoy lalakay nga papastor tayon.
Da kami, pimuraw lang iti buhok miya, kami pa nga lalakay, kaya da kami matanan iti maisuksukat. And who will challenge Metro Baguio? Ang kadi nga, da kami mula nga leaders, can of course, da kayo matlang. We will encourage one another. Iso jay binasa tayo tatay nga, it is very powerful, encouraging messages, or message kada tayo. Kas lang nga umanay, kumaday jayan, ay nga, unanay jay, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together. Hanlang ko mga Metro Baguio, even in your churches. Challenge na ito kada tayo amin. Even yung activities natin sa churches, sana po ay palakasin din natin. Tingnan nyo, yung mga ka-fellowship nyo ngayon, sila pa rin yung magiging ka-fellowship nyo bukas, or maybe this coming fellowship next month manen. Sapay kumata, ma-encourage mo't lang, dahil siya kakadwa tayo, na maki-join iti dito yung fellowship. Even in your churches, i-apply tayo ijay, church tayo dagito, i-araminin tayo. Siguro no maurnong amin iti Metro Baguio, kurang dito, right? Okay. Now, tatang nga panahon nga nag-adu iti kakompetensya tayo, iti na espiritualan nga panagbiag tayo. Umuna, work. Dito iti usually nga rason tayo, no? Apay, hantay yung maki-fellowship, maki-gather because of work. Hanggang ay bagbagang hang kayo nga agtrabaho. But sometimes, our priority is our work. Amen ko na yung agree kayo, Wejay? Ang hanak nga gungunga tata. Anyway, dito iti may sa kompetensya tayo. Iti estudyante matanya. Of course, studies. Kumusta iti fellowship, iti young people tayo, tatang nga panahon. Agin interview ak matdagil siya kakaduwak nga youth pastor, kumusta nga iti fellowship yung medyo. Iso nga tatay, kuwan kami, kumbaga brainstorming, iti kuwan. Kas ano nga ta nga maipalaganapan, ma-encourage iti young people nga attend kadagil yung fellowship tayo. Kahit sometimes, narigat nga i-adjust, karkarotad nga iti technology. Kasi affected mat lang iti lalakay tadtan. Because of technology, yun na. Isa pa is entertainment. Kakompetensya tayo iti na spiritual lang, entertainment. No ada dagiti activities nga ma-entertain iti bagi tayo apo. Alisto tayo nga mapan, right? Ngam no fellowship, fellowship. Ano reta? Parang boring, tatan ti fellowship. Isang masapay kumata ito yung ikit agbalin nga i-enjoy tayo ay ti relationship tayo kini Apo Diyos ken iti tunggal maysa. Isang ano ada ka dito iti lagi pa tayo iti purpose tayo to encourage one another, to spur one another. Ano pa social media amo tayo matandaytan. Dagita iti kakompetensya iti spiritual life tayo. Social media, work, studies, and isa pa na rason na hindi makikipagsalamuha sa kapwa Kristiyano ay dahil di nga ron nadismaya sa kapwa Kristiyano. Sa kapwa Kristiyano. Di ba? No may minsan itimang dismaya kada tayo no mamingsan mismo nga ka fellowship tayo. Okay? So sa ating pag-aaral or dito nga adalan tayo ngayon adalan tayo no kas ano ngay nga manumbalik di jay ngay nga klase nga fellowship. Na malagip yu, the first time, ano you mean, idi namati tayo. First kayo nga namati kat kasla kayat yung nga Sunday nga kanayon, di ba? Siyak idi namati ak first time. Idi agrugrugi ak matlang idi. Kasla kayat mo nga aglangan nga iti fellowship. Wednesday, di ba? Sunday school, worship service, ada pa iti gospel hour. Kada kayo ada pa lang niya. Cottage prayer, kasla nga no aglang anak iti Wednesday kat kasla nga. Sabsabali. Ada pa lang banga kasya iti kwa tayo? Rik na tayo kasla nga kumapoy tayo ngay no hantay nga maki-fellowship. Okay? You know, fellowshipping together is a blessing. Kadi? Tatang ada ka ditoy, I believe you are being blessed. Iti messages, iti presence, iti tunggal maysa, dito kaabay mo, kat isumlang jay kaabay mo jay church. Encouragement na jay.
So, ada iti talo nga, kita tayo nga, importante nga goals, nga, i-remember tayo mo. Sa baliti voice tayo, connected tayo, aglalaw, ti niya, sao tayo niya. There are 3 important goals to remember when attending fellowship. I believe that yung Metro Baguio, ang hanak nga nag-research unay, ada iti, kung natin nga, mission and vision. Ada ba? Malagip gadagi lalakay? Nga naununa kada tayo. Ada ba? Dati ka no, kat dahito yung ikat, bal. Pas lang nga, balagot Bal. Baguio asin, Luwakan. Gusto? And then, after bal, talo lang ang words di jay. May kadwa, ada iti happy halumanan, ito nga, balata. BHAL. Baguio, happy halo, asin, Luwakan. Nadagdagan man ng balata, namahangkot na mo, di gijay, tayo nga ni Jay history. But, there is what we call mission and vision. I'm informed there are guests this afternoon. Is there anyone who are guests today? This afternoon? You don't understand my speaking? Meron po ba? Saan po? I-confirm natin. Tagalog. From Bob Jones. Wow. Thank you for coming. Agsao kayo matay. Bagayon na Tagalog. Anyway, thank you. Welcome po. Welcome po. Tatagalog po tayo ngayon. Pero pagtyagan yung Tagalog ko kasi alam niyo naman, Ilocano ay igurot ang Tagalog natin. Okay, back doon sa bal, di ba? Meron ang purpose kung bakit nagagather ang mga Metro Baguio. To encourage one another. Andito po sa binasa po natin, to spur one another. Kung alam niyo po yung spur, ito yung ginagamit ng mga cowboy. Yung nandito sa kanila, yung pinapaikot, ang gamit doon, kapag medyo yung takbo ng kabayo, mabagal, ang gagawin nila, gagamitin nila yun, igagano nila, gagamitin yung spur para mas bumilis yung takbo ng kabayo. Yun po ang gamit ng spur. Kaya, yung ginamit dito na spur one another, sana po ganun din tayo. Hindi yung masasaktan ka, ganun, para mabilis yung one mo. Pero it's a term to encourage also one another. Ano yung sabi niya dyan? Toward love and good deeds. Una po na makita natin dito, when we attend fellowship, ito, how can we fully enjoy the blessing of fellowship? Una is by motivating one another. Motivating one another. Ito yung purpose po natin. Kung bakit ka nandito, we will motivate one another. Pero pansin ko, pag may mga ganitong fellowship, after ng ganito, ganyan, pagkatapos ng merienda, uwi na agad, karamihan ha. Pero may mga ilan-ilan lang na nag-stay, na nakikipag-usap. Ma-motivate tayo sa bawat isa, katabi natin, or mamaya, ka-fellowship natin, at saka yung mga salita ng Diyos na ating pinapakinggan. The preaching of the Word. Kaya we connect, I hope that we connect one another. Kumbaga sa term ng technology ngayon, sa technology, term ng social media, collaboration. Di ba? Makipag-collab. Makipag-usap ka, ano po yung ministry nyo? Ano po yung involvement mo sa church? Maganda yun na tanong, ano? Kaya mamaya tanungin mo yung katabi mo, anong involvement mo sa church? Karamihan kasi, mga prayer request natin, hindi ko naman sinasabi na mali na mag-prayer request ka na, please pray for my spiritual growth. Alam mo ang sagot doon? Involve yourself in the ministry. Kung hindi ka involved pa sa ministry, he will never grow. I don't know if you agree with me. Try mong ipag-pray, Lord, sana lalago ako. Pero, sabi ni Pastor, Kabsat, can you join us? Pastor, busy ako eh. How can you grow kung ganun lagi yung reaction natin or ginagawa natin sa churches natin?
Tumanda na tayo sa upuan natin. Alam mo ba kung saan yung upuan mo? Nakalyo na ang puwit mo dyan sa upuan mo. Pero until now, you are not involved in the ministry. Pastor, involved naman ako Nag-attend naman ako sa Sunday Yun lang ba? Ito yung isang natutunan ko sa mga lamay na pinuntahan ko. Realization ko, habang andito pa tayo sa mundong ito, let us do let us do our best for the Lord. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Last March 5, may binisita ako na isang mother doon sa Baguio. After how many days? Nung 19, nabalitaan ko lang, namatay. Sabi ko, hindi ko rin alam kung kailan ako mamamatay. Ganun din kayo. Pero itong tanong, have you done your best to the Lord? Merong isang awitin nga po sa hymn. Have I done my best for Jesus? You ask yourself, have I done my best to Jesus? Karamihan sa sa atin, we do our best na makakita ng kamalian ng iba. Magaling tayo dyan. Magaling tayong mag-intindi ng maybe the Word of God, but we lack on doing it. Lalo na pag-baptize, We are well-versed, I believe. Pero sa actions, yung kulang. Now, let us motivate one another. We motivate one another. Ito, applicable din po, sabi ko kanina, sa churches natin. Okay, paano ka ma-motivate kung hindi ka sasali, maki-join sa fellowship, sa gathering na like this? Diba? Kung lagi kang absent, mayroong isang kwento. Meron pang upuan dito sa mga, may 4 pa rito. Meron pang isa dyan. Huwag kayong mahiya kayo. Para magkaintindihan tayo lahat. Mayroong 2 magkaibigan, fishermen ito. Sabi nung isa, nag-meeting pala sila kasi Sunday yun. Sabado yun, next day is Sunday, right? Mag-usap sila, bro, anong magpili ka? Sino yung, gusto mo bang ikaw pupunta sa church? Ako yung magpatuloy ng naisakat kita muan si taga dun. Ako yung fishing, mamingwit. Nagbunutan sila. Yung isa pupunta sa church, yung isa naman siya yung maiiwan, mamingwit siya. The next day, Sunday na. Yung isa pumunta sa church, yung isa naman namingwit. Alam mo yung iniisip nung pumunta sa church, sabi niya, marami na kayang nahuli nung kasama ko dun. Yun ang naiisip niya, hindi siya nakaka-concentrate sa mensahe. Yung isa naman na namimingwit, alam niyo ang iniisip din niya? Ano kaya ang mensahe doon sa church ngayon? Wala na, hindi na sila makapag-concentrate. Maybe some of you like the one who is sitting on this, doon sa church na yan. Doon, pumunta sa church. Ang iniisip niya, yung mga pangangailangan. Minsan ganun tayo, no? Ano kaya ang uulamin natin mamaya after service? Ano kaya ang uulamin natin? Saan tayo kaya bukas? Minsan, yun yung mga attitude natin pag pumupunta tayo sa church. Isa pa na na-realize ko, we believe that this is a spiritual food, right? Let us compare to physical food. Kapag pila ng kainan, nako, sabay-sabayan, matakbuhan pa yan doon sa unahan. Tama? Pag nandun na sa unahan, sasabihin doon sa nagbibigay, isa pa. Doon pa yung kasama ko. Pero, alam nyo, wala pala siyang kasama, kakainin din niya yun. Pero pag spiritual, nako, tara punta sa simbahan, tingnan nyo, may bakante pa rito. Walang nag-uunahan dito. Ang pinag-uunahan ng mga Kristiyano hindi ko sinasabing kayo yun, It so happen lang na nandyan kayo sa likod. Bakit kaya ganun, Lalo pa, sabi niya, isa pa. Isa na, no?
Pero sa simbahan, 1 oras, ay, parang ang sakit na ng likod nila. Pag 2 oras, lalo na yan, titignan na yung pastor. Gumaganon-ganon na sa pastor, ang tagal mo dyan. Minsan ganon tayo. Pag pagkain ng physical, gusto natin 2. Pag spiritual, 2 oras, nako, hindi natin tatawagin si pastor pag mag-preach dito. Next time na lang yan. Yan yung nagpipreach, ang tagal. Pero may mga kuwan kasi na obserbahan din natin. May mga preacher din talaga. Kahit matagal, parang ang ikli, no? Parang kinukulang natin. Kaya pag-pray nyo lagi yung mga preachers natin. And I believe, maraming nag-pray sa akin, kaya medyo hindi ako kinakabahan. Kunti lang. But anyway, yun po yung mga observation ko. Pag spiritual, nako, mahirap yan. Boring na ngayon sa mga young people. Hindi ko nilalahat. Pag nag-preach yung pastor, ang tagal ako. Next meeting, hindi na yan pupunta. Tatanungin na kung, sino ang preacher ngayon? Lalo na pag mga camp, ano? Sino ang preacher sa camp? Pag kilala yung pastor na ang bagal mag-preach, nako, next fellowship na lang ako pupunta. Mamimili na yan sila. Tinuro ba ninyo yun, mga nauna na sa Christian life? Hindi naman, di ba? But you know, this world, ang bilis kuwan ng ating mga young people. Hinihila na nila yung mga young people natin. Kaya tayo, o kayo, mga puti na ang buhok, tayo, kahit nagkulay kayo, naging brown na yung mga buhok nyo, be an example. Sino yung susundan namin kapag mayroon nga akong naka-fellowship sa isang buwan. Sabi ko, kumusta? Tagasan po kayo? Ay, doon po ang nag-church. Binanggit niya yung church niya. Ay, ganun ba? Parang hindi kita nakikita sa fellowship, ah. Ay, hindi kasi kuwan. Wala na kasi akong time sa ganyan-ganyan. There will be a time you will regret in heaven. Kaya hindi lang regret sa impyerno, meron. Sa langit din meron. Magre-regret ka. Sayang, in-enjoy ko sana yung spiritual life ko doon sa mundo. Sayang. Sana po walang mag-regret doon na ganun. Now, even in Sunday worship or gatherings, sana po ay hindi yung nagmamadali tayo. Ikaw na nga yung huling pumasok, ikaw pa yung gustong unang umalis. I observed one time sa isang gathering, I think it's big gathering ito ng mga church. After ng preaching, nag-preach, di ba? Sabi ng pastor, let's pray. And then after nag-pray, amen, lahat ng mga kwan nakikita ko, naglalakad na, pauwi na sila. Sabi ko, ganyan siguro sila sa churches nila. After ng preaching ng pastor nila, aalis. Lahat ng mga nai-open, pag umalis ka, papasukin na ng kaawayan. Alam nyo, the devil, our enemy, is right there outside. Hindi natin sila nakikita. Aware ba kayo? Our enemy is doing his job. Double time. May nag-preach ako sa isang prayer meeting. Sabi ko, alam nyo, probably may mga prayer meeting din ang mga demonyo. Nagbi-meeting din sila kung paano nila tayo pabagsakin. Naisip nyo ba yun? Probably, in this town, may itinalaga ang kaaway para tayo ay guluhin. Sa kabayan, naalala ko, sinabi niya, anong pangalan mo? Sino nakaalala nun? Tinanong yung demonyo na nakasanib sa isang tao. Sabi niya, what is your name? My name is Settle. Settle. Bakit settle? Siya yung nakatalaga. He is the one who is settled in that place. Daming mga nakwan doon. Nakakita ba kayo ng napasukan ng demonyo? Ako hindi pa, pero nakakatakot yun. What are we doing in our place? Diba? Are we encouraging our brethren na maging ilaw din sa kanila para ma-share ang gospel? Ano po? Yan po. Mag-usap-usap tayo kung ano yung pwede natin gawin sa ating churches or sa church.
Kaya huwag kayong patulog-tulog pag may mga fellowship. Gathering sa church ninyo. Di ba? Maliban lang kung may mga sakit kasi, inaiintindihan natin yung mga, lalo na pag diabetic ka. Sabi nila, parang from time to time, mabilis kang, we understand that one. Pero ikaw yung, wala ka pa sa edad na ganon. Di ba? Parang, ano po? Ito po yung gawin natin with, let us encourage one another. You motivate one another. Kaya pag alis nyo sana, na-motivate ka, hindi yung pag alis mo sa simbahan, na-dismaya ka. May ganon ba? Meron. Bakit? Again, meron daw isang kwan. Ito mga kwan, real ito mga nangyayari. Imbis na makinig ng salita ng Diyos, yung pumunta nga, no? Yung katabi niya, ang ingay. May sinasabi din. Kinukontra yung sinasabi ng pastor. May mga ganon, sa fellowship. Minsan, mga pastor din daw. Kaya, sabi ko sa isang kwan, minsan, pag may mga fellowship daw, nasa likod daw yung mga pastor. Imbis na may mga topic na pinag-uusapan doon sa harap, meron din daw silang topic doon. Kaya, sa mga pastor dyan, sabi daw ng mga kwan sa kaming member, doon kayo umupo sa harap. Dito kami sa likod. Kaya, anyway, baka mamaya may maraming magagalit sa akin, pero observation lang ito Sana po. Kasi pag may mga miyembro ka pumasok doon sa isang fellowship, hahanapin yung pastor nila. Saan kaya yung pastor natin? Ay, andun. Kakahiya, no? Turuan natin. Tiruan ninyo kami. Pag may mga ganun, pastor ninyo na nasa pastor doon ka sa harap at wag dito sa likod. Mapapakanta tayo ng mga ganitong doon sa harap at wag sa likod. Tama yun. Pag napuno, adi doon na kayo sa likod kung one. Kung tayo yung, imbis na ma-motivate yung kasama mo, uuwi na duguan or nadismaya. Sabi niya dyan, not giving up meeting together. Mamaya, sinyasan niyo ako. Baka malapit na akong mauubos yung oras natin, Di bali, 3:00 pa naman. Okay? Sabi niya dyan, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. Sa Ibaloy, karadyo unuran, era iya doon ingas niya, dyan doon. Dinipkan siya lah. Dyan makiulnong. Alam niyo yung nakalimot? Yung hindi niya alam kung anong araw? Minsan ganun tayo, Nagpaplano tayo sa Saturday, bukas punta tayo sa ganito, ganyan, or gagawin natin ito. Tapos hindi mo na malayan, ay Sunday pala ngayon. Ay Monday pala ngayon. Pero mas worse kasi, ang ginawa ng mga believers dito, of course, it's like the same yung nangyari dito sa kanila. May mga persecution and discouragement in their time. Sa atin din, may mga persecution maybe or discouragement na nararanasan natin. Pero wag nating hayaan or kumbaga, ikakara. Tulungan niyo ako sa Tagalog. Sadyain na hindi pumunta. Kaya ngayon, I believe hindi kayo napilitan, di ba? Na pumunta dito. Napilitan ba kayo? Kaya hindi maganda yung sinasabi na, sa word na Ibaloy na, ingkal kalikatan mi din mau. Hindi yun, parang ibig sabihin, nag-rush ka na lang, tara, punta tayo, sige, kung ano na yung suot mo, pumunta ka. Ganon ba tayo pag Sunday, nagra-rush? Pag-uwi din, after ng fellowship, gusto ring umuwi, agad-agad. Kaya sana, huwag tayong magmamadali, Nagmamadali ba kayo? Gusto nyo yung pamadaliin ng Panginoon ang buhay ninyo? Okay? Makikonnect po tayo. Motivate one another. And I hope ito yung isang goal natin, yung sabi ko kanina, to motivate one another. Huwag kayong uuwi na wala kayong na-motivate. Amen po ba? Pangalawa, by strengthening one another. Nandyan din po yan.
Kasi sabi niya diyan, as some in a habit of doing, but encouraging one another. But encouraging one another, it's the same din naman. Ang ginamit ko lang dyan is strengthening one another. Paano ba magpalakasan? Kung napanood niyo po yung The Forge, sino nakapanood ng The Forge? Hello? Sa Netflix, o meron, 1, 2, 3, 4, 5, ilan lang? 5. Ang ganda po ng movie na yon. In-strengthen niya yung fellowship or small group in a church. Napakaganda. The Forge. Nung nakita ko yun, yung The Forge, meron silang grupo na parang tinutulungan nila ang bawat isa para magpalakasan sila. Strengthen. Yung sabi nga sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, and friend sharpens friend. O, di ba? Kaya, the more na nahahasa po tayo, the more na effective yung ating pakikilaban sa ating mga trials or temptations in life. Alam niyo, isang nakakatuwa, nakakahasa ng bawat isa, yung testimony mo. Paano mo napagtagumpayan yung mga trials sa buhay mo? Di ba? Probably parehas kayo ng pinagdadaanan. Now, sana po ay let us consider this as our goal. If we go to church, to gather together with the believers, we strengthen one another. So, meron po tayong mga trials sa buhay and temptations in life. Kaya kailangan po nating magtulungan. Let's help one another to be strong. Pero sa atin, ang hirap nating mag-confess ng ating mga kahinaan. Di ba? Of course, lalo na pag ganito. Pero in a small group, meron kayong kagrupo, nakakatulong po yun. Mamaya, magtingin ka, mag-pray ka mamaya pag sino kaya ang kakausapin ko mamaya. Even sa churches ninyo, pag may bagong pumasok, pag-agawan nyo yun na pagkausapin. Probably, he is there or she is there na kailangan niya ng tulong mo. Walang nakipag-usap sa kanya. Okay lang kayo? Kumusta tayo sa ating mga churches? Are we strengthening one another? Di ba? Sabi ko kanina, minsan, even in our house or homes, nadidismaya tayo. Mayroon tayong discouragement. Di ba? Na kailangan ng bawat isa. Magtulungan tayo. Even sa inyong mga churches, magtulungan po kayo. Lastly po, by encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ang nilagay ko po dito na ating pangatlo ay ito po. By reminding one another. Ano yung i-remind mo sa bawat isa? Alam mo, malapit na ang Diyos. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Actually, ito yung mga encouragement back in the old times, in times ng mga disciples, di ba? Sabi pa nga ng Panginoon, si John ba dito? Repent, for the kingdom of God is at hand. Malapit na po ang pagbalik ng Panginoon or yung kanyang kaharian. Until now naman, wala pa, no? Parang tayong mga Kristiyano, wala pa naman. Alam niyo ang isang kwan dyan? Kung bakit, ito ang wisdom kung bakit hindi sinabi ng Panginoong Hesus kung kailan siya babalik. Para everyday, lagi tayong handa sa kanyang pagbalik. Pag pupunta ang ating presidente, bibisitahin tayo dito. Alam natin kung kailan.
Eh syempre, maganda tayo, no? Magluto tayo ng pinikpikan, what, niya man dyan. Ipakain natin sa kanya, di ba? Papatulog natin siya sa magandang hotel. Ganon ba tayo? Ganon ba? Di ba? Maghahanda tayo, pero sinabi ng Panginoon, I shall return. Di ba? Parang sinabi niya, MacArthur. Tama bang history natin? John MacArthur? Oh, tango kayo ng tango. Si Douglas yon. Iba yun. Si John MacArthur, siya yung ng study Bible. Meron siya. Si Douglas MacArthur. Tama ba? Oh, tango kayo ng tango eh. Parang inaantok. Si Douglas MacArthur, sabi niya, I shall return. Anong ginawa niya? Bumalik nga siya. Eh, yun ang inaasahan ng mga Pilipino, di ba? Yung pagbalik ni Douglas. How much more tayo mga Kristiyano? Sabi niya, John 14:6, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are... pero busy tayo. Gumagawa ng bahay tayo, no? Natin. Pero okay lang naman. And if it were not so, I would have told you, I will go and if I go and prepare a place for you, I will come again. And unto my, that where I am, nandun din kayo. Kumusta kaya yung effect ng itong words ng Panginoon sa atin? Dati, no, yung times na yung first hand na nakarinig ng ganun, probably talagang on fire sila. Pero nung lumalayo yung generation natin, parang yung effect, parang medyo hindi mabigat. Tama ho ba? Tingnan nyo, pag malapit nang mamatay ang tao, parang dun na parang lumalakas yung minsan, kabaliktaran, lumalakas yung pananampalataya niya, yung iba naman, natatakot. Natatakot mamatay. Pero malapit ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya tingnan nyo ang nangyayari sa mundong ito. Full of darkness. Iba't ibang news, hindi mo na alam kung totoo ba yung nakikita mo sa news, yung naririnig mo sa news, totoo ba yun? Sabi nila, hindi. Ganito, ganyan yan, parang chess lang yan. Oh. Tactics lang niyang mga yan, political tactics. Oh. Alam niyo naman siguro ang nangyayari. Sa The Hague. Pero sa atin, may promise ang Panginoon, babalik siya. Isa din na i-remind natin ng bawat isa, malapit na ang Panginoon, anong ginagawa mo sa Kanya, para sa Kanya. Malapit na ang pagbalik niya. Kumusta ang spiritual life niyo? Ito yung isa lagi kong tinatanong sa bawat isa, sa mga tinuturuan or sa nagpipresyan ako. Meron ba, siguro sa atin, meron dito, meron bang nangungumusta sa'yo? Ng Bible reading mo? Yung prayer life mo, meron ba? Yung devotion mo? Kumusta ang relationship nyo ng mag-asawa, sa kayong mag-asawa? Sino meron dito? Taas ng kamay. Meron? May isa lang nag-amen ha. Parang naiiyak kayo, iwagay-way. Para ma-encourage yung mga iba, buti sa kanya, meron. Sino kaya ang magkuhan din sa akin? Sino kaya ang kukumusta sa akin? No? Wala naman ng mga matatanda. No. Hindi porkit matanda sila, wala nang matanda. Bata pa yung mga kuhan, pwede naman silang mangumusta sa iyo kasi kuhan yan accountability partner yan eh. Kung tatanungin ko yung mga matatanda rito, nung naging Kristiyano kayo, meron bang nag-guide sa iyo? After baptism, meron bang nagturo sa iyo, di ba? Sabi niyo kung meron o wala, meron, wala. Meron. Naalala niyo pa kung sino siya? Yung iba patay na, no? Siyempre matatanda na siya. Pero ang tanong, ikaw, meron ka rin bang kinukumusta? Minsan nag-i-end lang sa atin. Tama? Or tama? Nag-i-end sa atin. Hindi na tayo, di ba sabi ng Panginoon sa kanyang salita,
2 Timothy 2:2, and the things you have heard from me among many witnesses, commit thou to faithful men who will be able to teach others also. Pero sa atin, nag-stop na doon. Yun ang nangyari kay Joshua. Di ba? Kung hanggan na lang ang generations natin, wala, mahirap, bihira. I mean, yung growth natin bilang Kristiyano, ang tagal. Kaya sa mga gumagawa ng mga discipleship, yung small group, sila yung ang bilis dumami. Kasi doon na sila, natitrain sila. Tayo kasi, di ko alam, basta ito ang observation ko. Karamihan sa atin, di ko naman nilalahat. After baptism, sige, parang naibulos ka pala dyan, naikuha ka na dito, tapos bahala ka na. Diba? Kaya ngayon, sa mga nauna na, pag ituturo mo na yon, parang ang hirap na i-catch up. Ganito naman kami dati, okay naman. Diba? But anyway, you remind one another. Paano sila kumilos bilang Kristiyano maging effective sa spiritual life nila para sila po ay lumago. This could be the purpose of our fellowship or gatherings, to inspire, uplift, and encourage one another in our spiritual journey. Sana po ay itong mga tatlong ito ay lagi nating isipin, not just for Metro Baguio, i-apply nyo sa inyong mga churches, maging encouragement ka. Hindi yung ikaw yung sanhi ng discouragement ng katabi mo. Kaya pag may mga ganitong gatherings, i-apply natin, Kaya mamaya, let us encourage one another, motivate one another, and to remind one another about the coming of the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita. Nag-remind sa amin, Panginoon, and rebuke as well our hearts. Yes, Lord God, we fail you. Sometimes we are okay with what is happening in our lives. We are okay when we just go to church. Lord, forgive us. May it be that you will lead a soul for us to remind and to help them grow as well. Lord God, malapit po ang iyong pagbalik ng aming Panginoong Hesukristo. Maybe madatnan kami, Panginoon, na we are relax po kami sa spiritual life namin. Sana, Panginoon, pagbalik mo or mamamatay man kami, sasabihin mo pa rin na, well done, thou good and faithful servant. May it be that we will do our best for your glory and honor in this world. And I pray, Lord, sa mga kabataan, youth, young adult, and adults, O Lord, na nandirito, Panginoon, I believe that it is not an accident for them to hear your word. I pray that you will challenge them or challenge us, Lord God, with your word. Para po sa aming mga churches, maging effective po kami, maging katuwang ng aming mga pastors and leaders in our churches. O Lord, sana po you will help us that this Metro Baguio Fellowship will continue on inspiring and encouraging young generations, Lord. We commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen.